Welcome to my channel. Ako si Mark Dar at nanonood ka ng paint varnish tutorial. Kung bago ka sa akin channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. I-click mo rin yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may bago tayong step-by-step videos gaya nito. Ito na yung ating table at ang gagawin natin ngayong araw ay magdi-DIY tayo ng epoxy resin table. So ang una natin gagawin, igagayak muna natin itong ating plywood bago tayo magsimula sa pagbubuhos ng ating resin. Hindi ko pa ito nagagawa sa mga nakaraang videos natin. So para sa mga first timer dyan, kagaya ko, para sa inyo ang video ito. So sana maging maganda yung maging outcome ng ating gagawin. Ang una natin gagawin ay linisin muna natin itong paikot ng ating plywood. Alisin yung mga magagaspang at siguraduhin na ito ay maging malinis bago tayo magsimula sa pagpapahid ng ating epoxy primer. Para naman sa epoxy primer, gagamit tayo ng epoxy primer white. Ang ratio natin dito ay 3:1:1. 3 parts ng epoxy primer, 1 part ng ating epoxy catalyst at 1 part ng ating epoxy reducer or yung ating acrylic thinner. Hahaluin lamang natin ito ng 1 hanggang 3 minuto at ipapahid na natin ito direkta dito sa ating plywood gamit yung ating paint roller. At mag-aantay naman tayo ng 3 hanggang 6 na oras matapos maipahid bago tayo magsimula sa pagmamasilya. Ang gagawin lang natin ngayon dito sa ating plywood, primer, masilya at primer. Matapos natin ito mapahiran ng epoxy primer, mag-aantay lang tayo ng 3 hanggang 6 na oras at maaari na natin ito masilyahan gamit itong ating Glasurit body filler. At mag-aantay lang tayo ng 15 to 25 minutes, maaari na natin lihain itong ating body filler. Linisin natin itong mabuti at pwede na natin ito pahiran muli ng ating epoxy primer. 1 hanggang 3 patong at mag-aantay lang tayo ng 6 hanggang 12 oras o overnight para tuluyan itong matuyo o tumigas at maaari na tayong magbuhos ng ating epoxy resin. Para naman sa ating masilya, gagamit tayo ng Glasurit body filler. Ang ratio natin dito ay ihahalin tulad ko na lang sa 1 kutsarang Glasurit body filler at 1 hanggang 2 patak ng ating hardener. Ito lang ang pinakamadaling paraan para makuha natin yung magandang timpla nitong ating Glasurit. So wag natin ito lalagyan ng sobrang hardener kasi magre-resulta ito ng mabilis na pagtuyo o pagtigas. Hindi na natin ito magagamit o hindi na natin maipapahid lahat. Sayang lang. Pagka naman sobrang konti, matagal itong matuyo, kung minsan hindi pa. So kaya dapat sakto lang yung ating ilalagay na hardener bago natin ito gamitin. Dito ginagawa natin, pinapahiran na natin itong ating plywood edges. Papahiran natin ito ng 1 hanggang 2 patong. At mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes, maaari na natin itong lihain. Matapos tayo makapagmasilya at makalipas yung 15 to 25 minutes, maaari na natin itong lihain. Gamit natin dito ay number 80 o 120. Susundan natin ito ng 220. Siguraduhin lamang natin na malihan natin itong mabuti at maging patag itong gilid ng ating plywood. At bilugin din natin ng maganda itong gilid ng ating plywood na sa ganun maging maganda yung pagbaba ng ating resin mamaya.
Matapos natin itong maliha, kung makikita nyo, malinis na yung gilid ng ating plywood. So handa na ito para sa ating pagpapahid ng epoxy primer. Papahiran natin ito ng hanggang 3 patong. Makalipas ang 12 oras o kinabukasan, matigas o tuyo na itong ating epoxy primer. Maaari na natin ito lihain. So dito gagamit tayo ng number 220 na papel de liha nang sa ganun maging maganda yung kapit ng ating resin dito sa ating table. Base sa ilang mga video na napanood ko sa YouTube at konting research, maganda daw yung kapit ng ating resin sa number 220 na papel de liha. So, ina-advise ko sa inyo na bago kayo magsimula sa inyong project tungkol sa, lalong-lalo na tungkol sa resin, nire-recommend ako na manood kayo ng ilang video sa YouTube o mag-research ng konti nang sa ganun maging familiar kayo sa inyong mga gagawin para hindi na kayo magkamali at pag-aksaya pa ng materyales dahil may kamahalan itong ating resin. Pero hindi naman siya ganun kahirap gawin at hindi rin naman siya ganun kadali. So kailangan nyo lang maging creative kapag gagawin nyo ito. So ayan, dito Tungkol naman dito sa ating resin, ang ratio natin dito ay 2:1. 2 parts ng part A at 1 part ng part B. 3 to 5 ounces ang kaya niyang i-cover per square foot. Ang bubuhusan natin dito ngayon ay 7 square foot. So ita-times natin siya sa 5. Magiging 35. So kailangan natin timplahin ay 35 ounces. Gawin na natin 36 nang sa ganun mas madali siyang matimpla. Bali magiging 24 ounces ng ating part A at 12 ounces ng ating part B. So ganun lang kasimple at kadali ang paghahalo ng ating resin. So bago tayo magsimula, big shoutout muna tayo kay Mr. John Louis Carbonell, CEO ng Majestic Chemical Industry, na kung saan nagmula itong ating epoxy resin. Kaya natin nagawa itong ating content. So para sa klaro at mas detalyadong impormasyon, maglalagay ako ng link sa baba nang sa ganun madali nyo silang mapuntahan. I think meron din silang YouTube channel. So ilalagay ko na lang sa baba. So magsimula na tayo sa pagtitimpla. Unahin nating timplahin yung part A. Magtitimpla tayo ng 24 ounces at susunod natin yung part B, 12 ounces. Hahaluin lang natin ito ng mabuti. Mga 3 to 5 minutes hahaluin natin ito gamit yung stick. At maglalagay tayo ng dalawang hiwalay na resin na timplado at lalagyan natin ito ng pigment na bronze at black bilang pang highlights natin dito sa ating white resin.
Tapos natin mahalong mabuti itong ating resin, bubuhos lang natin ito direkta dito sa area na ating gagawin. Simulan natin dito sa gitna. At ikakalat natin ito gamit yung plastic na pang-knife. At saka tayo maglalagay ng design gamit yung bronze at saka yung black na tinimpla natin kanina.
Matapos tayo makapaglagay ng design dito sa ating resin, babalikan natin ito makalipas ang 15 to 25 minutes. Aalisin natin itong mga pumatak sa gilid ng ating lamesa dahil mahihirapan na tayong alisin yan kapag hinayaan natin tumigas dyan yan. So matapos tayo makapagbuhos ng ating resin, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 3 araw bago ito tuluyang matuyo o tumigas bago natin ito maaaring magamit. Maaari din tayong gumamit ng hair blower o kaya torch upang magalaw natin o maiayos natin itong design base sa nanaisin yung kalabasan. Pero para sa akin, okay na yung naging outcome ng aking ginawa ngayong araw. So not bad para sa first timer katulad ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating step by step video. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang ginawa natin ngayong araw. At sana magtuloy-tuloy na ang step by step video natin tungkol sa metallic epoxy resin. So muli, maraming salamat kay Mr. John Louis Carbonell, CEO ng Majestic Chemical Industry. Dahil sa kanya, kaya natin nagawa ang video ito. So maraming salamat sa iyo, Kapinta. Hanggang sa uulitin.